ang aton nga padayon nga pagpamalandong sang pulong sa Ginoo aton nga ginatuguran sa pagtuon o kahapon na making wise choices. Kagitulo naton kahapon ang una nga bahin o sang sining tinalan o sang aton nga pagtuon o kagilat naton kahapon ang isa ka dako nga kamatuoran no sa aton nga pagpili sa aton nga kabuhi, choices which greatly affect our lives. And subong aton tulokon ining ikaduha nga bahin. No sa aton nga pagtuon sa pulo sa Ginoo making wise choices sa aton nga text ara diri isa sa aton mga text actually damo ta sa mga text nga pagtulokon o sa sinigin nga adlaw. But isa diri sa aton nga text ang James chapter 1 verse 5 and verse number 8. If you have Bibles with you, palig bala buksi imong Biblia o po sa akon. James chapter 1 verse 5 asa sa verse number 8 agag ang pulong sa Ginoo nagsiling diri verse 5 as a verse 8, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Kabay pang Ginoo magpakamas ang pulo at tunan sing adlaw, magapangamuyo kita. O Diyos, salamat. Isaliwan ka na oportunidad nga makatuon ka mismong pulong sing inaga. Patawaran kami, Diyos, sa mga paglapas sa manamon sa tubangan. And gamitan lang Espiritu Ginoo to convince us and convict us as we meditate upon the word. O hindi kami Ginoo sing adlaw, sa Kristo Jesus. Amen. Ang ikaduwa nga bahin sa pagtuon making wise choices. Number 2, suggestions for making wise choices. May mga tatlo na diri ka mga suggestion nga itong himuon sa paghimo naton sa may nalamon nga pagpili. Especially sa aton nga kabuhi. Sa aton pag-alaga sa Ginoo. Kaya nakita naton nga ang isa sa mga pinakanami nga butang nga aton mahimo ang nang miara tayong sakto gid minalamon gid nga pagpili. Kaya ba lang sa ligad, no, kahapon nga adlaw, nga sa aton nga pagpili, sa aton mangin pagpili ito kay Ginoong Jesus, no, choosing Jesus, and choosing our career, our mate, and choosing your friends. Because madamo ta sa mga friends nga pwede silang mangin curse, no, pwede mangin pakamalaot man sa ato kabuhi. Kag mga abyan man nga mangin blessing sa aton. Kag aton mangin tulo kahapon ang choosing where to live. Di ta magapuyo, di ta maga-star. Ano ato ng mga consideration sa pagpili sa kalugar nga dira ta maistar? And again, sing adlaw, suggestions for making wise choices. Number 1, ask God for wisdom. Sa paghimo naton sa aton nga may nalamon nga mga pagpili, mga choices, ambiyan kanigugma, we need to ask God for wisdom. Pangayuan sa Ginoong kaalam. Because He promised us to give wisdom to those who asked in faith. Nabalang nga pangayo kaya nga may pagtuo sa Ginoo. Pagpangayo nimo paangis pagtuo sa Ginoo. That's why ginhambal sa itong passage in James chapter 1 verse 5 to 8. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Kaysa gid maghatag si mabyan. And then isa pa gid ginhambal niya nga passage dira sa may Proverbs chapter 2 verse 1 to 9. Asking for wisdom requires diligence. Kinahanglan nato ni mangin pisan, mangin makugihon sa pagpahay naton sa kaalam sa Ginoo. Hindi lang wala ka sa maginhimo. Now tulo ka ba lang imong Biblia. Proverbs chapter 2 verses 1 as sa verse number 9. And gusto na kon makita nimo ang ini nga dinalan. Kag mahang pa naton ang ini nga passage o nga ginhambal dira sang pulong sa Ginoo. Nga sa pagpangita naton sang kaalam, pagpangayo sa Ginoo sang kaalam requires diligence. Di lang at pangambal mo, Lord, taga sang kaalam, kag mahimo ko sang bagay gini, tapos wala ka sa maginimo, nagtulog ka lang, nagpungko ka lang. Wala ka kasi mahimo. First, pagpangayo mo sang kaalam, si Lord, taga sang kaalam, kinala ko himuon ang trabaho gini, then after that, ginagimo ka, naging mapisan ikaw, naging makugi ka sa paghimo sa bagay, then ang Ginoo na iya mag-bless. No, sa mga ayo, kagag wala ka man sang ginhimo utod, ari ang ginambal dra, Proverbs chapter 2, verses 1 as sa verse number 9. Sining sang Proverbs,
my son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart unto understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest to hear as silver, and searchest for hear as for hide treasures, and then sinabi then shalt thou understand the fear of the Lord, and find knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. He keepeth the path of the judgment, and preserveth the way of his saints. Then shalt thou understand righteousness and judgment, equity, yea, every good path. Talupang nabalang pulong sa Ginoo. Wala lang magtapos dira pasay mo, Lord, atagi ko sang kaalam, mahimo ko sang bagay ngini. Then wala ka sa may trabaho, nagpabahala ka lang, nagpunggo ka lang, wala ka sa may ginhimo. Hindi ka na niyo makita abyan. Pagpapamay sa sang kaalam, then puna na to sa pagpangamuyo. Fill your prayers with request for wisdom to make wise choices. Himuon tagi dia. I-practice tagi dia. Amo ni sa kabutang abyan nga kun yung aton lagi betlapang noon. Kaya binaton okay na that nagpangay ka sa Ginoo, then wala ka. Kaya for example, sa aton mga estudyante, sugod naman na aton nga klase sining mga siniman na. Sugod naman ang school year. Then pag-abot sa quizzes, sa isang Lord, tagay isang kaalam, kag wala ka man nagtuon. Di ano ba nga answer ang imo nga ibutang ta sa imo nga test paper? Ano nga sabat mabutang-butang wala ka nagtuon? The same with sa atong kabuhi. Lord, dahil isang kaalam sa akon panimalay nga paano ko nisla giyahan, wala man kasi may ginhimo, ti paano ba? Kasi utod, asking wisdom requires diligence. Kaya naman natin magtuon o sisaon natin ng tanan ng mga pinanidra. O so, sa una, ginambalan ta permis sa mga aton mga kaluluhan, kag mga lulaha, mga lula sa una, abi pagbasa man sa putos ang ibos. Oo? Kaya simple man lang ang expression sa matigulang natin sa una. Ibig mo basa-basa ka man, tuon ka man. Kaya nga man, asking wisdom requires diligence. Ask God for wisdom. But of course, hindi lang magpawala ka lang, but then, kinailangan doon, mangin mapisan ikaw sa pag-ima sa bahin. Ambiyang ganigugma mo ng una nga suggestion. In making wise choices, payuan sa ginong kaalam. Sa ito nga career, si mo nga pagpangasawa kapag pamana, or si mo dada nga trabaho, o pagkatapos mo eskwela, may mga offer si mo, Lord, tagi ka sa kalam, decide. Kung wala, tubahanon ko ni, sundon ko ni, kadali ko ma-work, o kung hindi, tagi ka sa kalam, Ginoo. Ask God for wisdom. Kagsubuman, karon ti nagatubang kita sa mga madamo ang mga kabudlayan sa kabuhi. Pag-iuas sa ginong kaalam. Pag sa ginong kaalam. Kag maghimot na sa ton nga mangi malalamon nga choices pangayuwa sa Ginoo. And then ano pagid? Ikadua, ask others for advice. Ask others for advice. Mga katuwa sa iban, mga sa ilang mga advices. Hindi malain na biyan. Ang isa ka malamo nga tamo, mahiling magpamangkot. Amo na yung utod nga kitaan. Ask others for advice. Mangkota siya kung anong pwede niya ilaygay sa imo. Especially nga ito nga ginakaduan, ang mas magulang sa aton, ang mas nakabalo sa ato kinanglan. Siyempre, makadto ka na lang man, mga kay advice sa iban, makadto pa ka sa wala kay balo. Siyempre, makadto ka sa mga nakabalugid, mas magulang si Mabian. Tulupang dabalan na kabuhi naton. Bisan kami gani, ako, nga isa ka manugwaliga, kadto pa ko sa mga mas magulang sa akon kag magpamangkot, anong himuon si Neo. Kung mag-amo ni, ano ang pwede matabo, ano ang pwede matahimo. Ask them. Wala sa malain magpamangkot, kaabyan. Ask others for advice. Tulo ka ba lagi ng Bala Solomon? Proverbs 11 verse 14. Okay mo tulapang doon ng imong mga Biblia utod. Basahon na tumalain nga dinalan. O silindira sa verse 14 sa Proverbs 11. Silindira ni Solomon. Where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is
safety. Kung wala sa mga counsel, wala sa mga laygay, pwede mapukan ng tao. Pero tungkol sa madamo nga mga manuglaygay, makita doon ni Solomon, there is safety. There is safety in having many counselors. Wala sang delikado matabo si mabiyan. Kung damo imo pangayuan advices, especially ito bang ka problema sa imo pamilya. Problema nimo sa imong partner in life, sa imong asawa, sa imong bana. Kadto ka sa mga maninay-manino ninyo, kadto ka sa inyong officiating minister. Kadto ka sa mga tao nga mas nakabalo. Hindi magadto sa mga tao nga anabala nila haboy-haboy lang istorya kay guba gyud mo sa daya. Yun naman no, sa kalibutan no. Ang kalibutan na mian magdabok-dapok, na mian magpamati sang istorya, nga wala man kabalo sa insaktong istorya. Ay nag-intra lang. Pero kamaturan may nabalaan. Abyan, there is safety in having many counselors. Pamati ka sa madamo nga manuglaygay. Kay masib la sulih magwa bala kag oso naman sa ato nga kanang social media nga daan. O ang tanan ara na sa social media. Kag masib la screenshot niya. Ang tanan mo na nga mga messages kag i-post sa Facebook, makibot ka na lang. Uy, nag-message gali sa mo sini. Tapos agapin-apin nga to ya, kuya haboy bla istorya. No. Hindi na mo yang muslingon sang pangayo advice imo mga abyan. Ang atong inambadali ask others for advice, ina makatagit sa tutuod nga laygay sa imo. Tutuod gid nga paghatag sang mainalamon nga ideya sa imo. Especially sa imo kabuhi. Kailangan naton utot, may kailangan naton mentors. O galing ti ang naglatabo sa atong kalibutan karon, we have a lot of tour mentors, only a few mentors. Kailangan naton may mentor. Kinamataw gina-consider mo sila imo mga mentor, kadto ka dito sila, kag dira ka magpangayo advice. Kung mo problema ka na, maapiki ka na, kadto ka sa mga mentor mo. Hindi ka magato sa mga tormentor. You know what I mean? No, damo sa mga tormentors. Jutay lang mga mentors today. But then, there is safety in having many counselors. Pangayo ka advice iban. Then, number 2, there is wisdom in heeding the counsel of others. Proverbs chapter 12, verse 15. Again, the wise Solomon says in chapter 12, verse 15, the way of a fool is right in his own eyes, but he that heareth unto the counsel is wise. Ang maagi sa mga buang-buang, tiyan mo man ginamba sa pulo si Ginoo, gin-translate lang sa aton ko galingon dialect. Malamon sila ko gulingon lang paglantaw. Sila ko gulingon lang pagtulok, sila ko gulingon lang ang kanang panawan, mas maalam sila because they know everything. But listen, wise counsel. Ang wise counsel, ang wise nga malamon nga tawad, wise Solomon says, sila niya dira, but he that heareth unto the counsel is wise. Apang nagapamati sa mga manuglaygay, maalam. Di mo na utod? Kung di ka nakamalo mamati sang laygay sa mas magulang sa imo, especially sa pagginikanan nimo, especially sa mga tao nga mga nakabalugid sa insakto, hindi na napilamon na biyan. Kailan na ito nakabalot na mamati? Kung may bisan tuon nga mas magulang ikaw, kaya nakita sa mas mangol, sibo nga sa lahat ng ginimo mo eh. Dito amo. Arak lagi magkadira, wala maka nag-join. Di ba? Simple ang balugin na sa mga bata, yang ay nano ka man, wala ito nag-attend how? Daw prayer meeting man to? Daw prayer time man to? Wala ka mo nag-attend how? Di bang hakig kaya ko ng balong ka sa mga batanon? Ituod man ha? Oh? There is wisdom. There is wisdom in heeding the counsel of others. Pamati ka man bala sa iban. Hindi kaya kagaan kung imo ito na pang, doon naman Solomon, ang isa katawo nga nagpakaalam-alam sa kugulingon lang paglantaw is bang buang. Apang nagapamati sa mga laygay, maalam mo nina siya. May dumadari ka madlagko ang mga source for counsel. 2 great sources for counsel. Number 1, the Bible itself, especially in the book of Proverbs. Amo din may makita ato bala utod. Luyag nimo ang manami nga mga laygay, malamon nga mga advices kadto ka diri sa book of Proverbs. The wise Solomon.
Basa ba lang? Mabasa mo lang na isa ka bulan, 31 chapters mo lang na. Isa ka chapter kada adlaw. Ay, tapos na isa ka bulan, tapos mo na ang Book of Proverbs. Kami pagbag-ugay si mo kabuhay, kung basahan mo tutuod, kag hangpon mo tutuod ang mga advices dira. And then ano pagid? Ang ikaduwa nga sources for counsel, the older, mature Christians. Mas magulang si mo bala? Mas magulang si mo. Kag mga mature, ibala nga Kristohanon. Hindi lang yan nag-mature sila sa edad, nag-mature sila kay dugay na sa simbahan, kundi inablang tutuog gid nga hamtong gid. Pwede man nga mas magulang sa imo, pero hindi siya mature nga Christian. Pwede man nga una sa imo simbahan, una sa imo sa buluhaton, una sa imo sa pagpangalagad, o galing, wala lang siya naghamtong. Immature man sa gihapon. Nga pang ganito man na to sa maturity, wala nagabase ng edad. Wala nagabase sa kadugayon ni mo simbahan. Nagabase na sa imo relasyon sa Ginoo. Kaya sa nangin bunga sa imo relasyon sa Dios. That's why abyan kadto kadri. Two great sources for counsel, the Bible itself, especially the Book of Proverbs. Kung magambal ka sa imo character adlaw-adlaw ara sa Book of Proverbs, abyan kanigugma, don't hesitate to ask others what they would do. Hindi ka maghadlok abyan. Hindi ka maghadlok nga magkanto ikaw sa iban nga tao ka mangayo bulig sa iban. Hindi maghadlok. Palapit ka sila. Diba, si Mel kung may nakabalo man na, masya may nabalaan naman na sa bala. Nga wala mo nabalaan. That's why maglanda ko lang, sila itong ganyan sa mga huluban, don't judge the book by its cover. May paglanto wala mo na tayo na, makadasang kwao sila. Panahuan mo lang na iya. Matiis siya bala. Matiis siya. Kaya may aragin na matunan siya, may aragin na nga makuha nga leksyon gikan siya. Kabay pa utod, nga ang Ginoo magbulig sa aton. Don't hesitate to ask others what they would do. Anong pwede ko na himuon tod man? Daga problema, ko ni sang hakon wala nga kabuhi mo. Anong pwede ko na himuon man? Pwede ko ni amon ko sini, or ano ni? Pangayua sa ginotod. And then, ikatatlo sa suggestion. Number 1 is suggestion, ask God for help. Ikaduwa nga suggestion, ask others for advice. And then ikatatlo, then I will close. Commit your choices to the Lord. Wala na sa pinakanami abyan. Pagpangayon mo kaalam sa Ginoo, pagpangayon mo advice sa ibang tao, and then, ikatatlo, commit your choices to the Lord. Itugyan sa Ginoo. Itugyan sa iya. Kaya ito makita bala utod ganigugma, trusting that you have made choices, pleasing to Him, put them in His hands. Itugyan sa makamot sa Diyos. Itugyan sa Ginoo. Siling sang Psalms, dira sa Psalm 37 verse 5 and verse number 6, if you have Bibles there, tanawa balay mo nga Biblia, kaya aton nga talupang doon balang ini nga passage before we close, sa aton nga meditation, sa sinigid nga aga, ang Psalm 37, verse 5, and verse number 6. Siling dira sang pulong sino, verse 5 and verse number 6, sang Psalm 37. Ang pulong sino, siling, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Verse number 6, and He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Lanto pala ang ginanbal sa isang sames? Sa liging Diyos. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Saan ba nakadulom si makahimtangan, napakabudla si makahimtangan mo mangin mag-an ang tanan, mangin nami ang tanan, itugyan mo sa Ginoo. Put them in the hands of God. Kaya Ginoo ya kabalo ginaabyan, magatipan, maghatag sa imo sa pinakanaming nga bahin. Di ba duduman mo ang ginambal ni sang Ginoo kay Jeremiah? Jeremiah 29 verse 11, Jeremiah, I have a plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. And same promise with us. Ang Ginoo kamba si mo, may plano ko si mo abyan, may plano Ginoo si mo abyan. Sige, may plano ko si mo. Plano na ko si mo gud mangin madalagon ka and not to harm you. Make your choices with understanding sa kauboton sa Dios. Kung iya sang Ginoo boton din himuon naton ay. No? Kung si Ginoo boton himuon naton. Kung hindi niya sang Ginoo boton hindi wala ta mahimos ni hindi ti pagsundon. Make your choices with understanding sa kauboton sa Dios. And one might even ask the Lord,
that if our choice, aton paghimo, pagpili naton is not according sa kabuton sa Ginoo, He might frustrate the carrying out of the choices. Pwede ma-frustrate ikaw? Pwede na madyaga sa frustration, or otherwise show you what is His will. Ipakita sa Ginoo si mo ano iya kabuton para sa mo kabuhi. Include God in your decision making. Hindi ka mag-decision ikaw lang. Tagaiman sang bahay ng Diyos. Include na Ginoo sa mga decision making. If you wish to make wise choices, himuay na. Kagitugyan na sa Ginoo. Make God as your partner. If you're a teacher, make God as your co-teacher. If you're a doctor, make God as your co-doctor. If you are anumang trabaho nimo, himu ang Ginoo nga partner nimo. There will be times when it becomes apparent that we made poor choices, even wrong ones. But what can we do to avoid and making matters sa pinakanaming bahin? Katutunan buwas, katatlong bahin, responding to the wrong choices. Kamay pa utod, nga buligan ta siya adlaw. Kamay pa tumatlo pangdan nga maturan, abyan kay nigugma matuod gid. Ang pulong sa Ginoo naga-remind sa akon, naga-remind sa ato tanan si adlaw in our choices and have the wise choices tugyan sa Ginoo. Kung anong kabuton sa Ginoo, then we need to follow sa iyang buton, hindi ang atong kagustuhan kundi ang kagustuhan sa Ginoo sa ato tatagsak makabuhi. Madamo salamat abyan si mo pagpamati kapag pamalagpo sa ato pagtuon sang pulong sa ginaga o sa ato na programa bay pangginugid magapamasi mo sa sige adlaw magapamuyot. Nagapasalamat kami o Dios sa sige adlaw sa imo pagkatasamon sang bukas kat pusuon kapag nauna. Labi na Ginoo sa nagapagtuon na mo sa imong pulong. Ang ako pamuyo Ginoo buligi kami. They have a wise choices sa amon career, sa amon pagpangabuhi, in every decisions kabay Ginoo nga kabahin ikaw sini. Kag una ka nakabalo sang sa mga abyan namon. Lord, teach us ngami mo namon ang bagay ninyo Dios. Buligi ang tatagsamo sa adlaw. Kinapan ako tanang kay Kristo Jesus. Amen. Otoy naman mo salamat si mo paupod sa aton diri sa 90.5 FM Makaling Gospel Radio. Kag salamat gid sa aton tanan ho sa sinigid nga aga, no?